natin si Professor Clive Kevin Robert Arguelles. Siya po ang tagapagsalita at convener ng grupong Bantay Senado. Good morning po, Professor Clive. Si Xander po ito and Angel. Good morning, Prof. Good morning, Xander at Angel. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Opo. Una ho sa lahat, pag sinabi kasi nating bantay, di ba ho ang binabantayan natin, bantay El Nino, bantay presyo, kumbaga po parang merong nakaambang kapahamakan. Ganun na ho ba kawalang kwenta itong mga palamuning inihalal natin sa Senado, kaya po ninyo binuo itong Bantay Senado? Ano ho ba itong Bantay Senado? Xander, parang gano'n na nga na kailangan nating bantayan yung ating Senado because it looks like kahit marami na diyang veterano, nakailang termino na, matagal na nga nandyan sa Senate, parang walang adults no doon sa Senate ngayon, no, at kailangan silang bantayan ng mamamayan. So yung Bantay Senado po ay binubuo ng mga iba't ibang mga volunteers mula estudyante, abogado, propesor, mga regular na pribadong mga mamamayan, at ang aming pong layunin ay bantayan yung kung paano po isasagawa ng Senado yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangunahin po naming pinapanawagan na dapat maging patas at walang kinikilingan at transparent yung buong impeachment trial. At dahil marami kaming pangamba, nagsama-sama na po kami para bantayan yung ating Senado. Okay, bago po tayo dumako sa impeachment, Professor Clive, gusto nating malaman kung ano po ba ang basa po ninyo sa patuloy na paggaliban ng ilang mga senador dyan po sa Senado kaya hindi po sila nagkakaroon ng quorum. Masasabi niyo po ba na may krisis na sa liderato ng Senado? Meron po talagang crisis of public trust sa ating Senado sa ngayon at nakakadismaya na wala po silang kahihiyan na lang doon sa ating mga kababayan dahil para lamang po manatili alimbawa ang control sa Senado ng Senate President natin at ng Senate Majority, okay lang po sa kanilang talikuran yung kanilang pong tungkulin bilang mga mambabatas. May mga nakabinbin po diyang mga batas na wala pong pag-usad dahil 2 araw na pong walang sesyon. Yung isa yung anti-hospital detention po, no? Pag hindi nakakapagbayad ay hindi dapat ikulong, no, o ididetena, no, sa mga ospital. Napakahalagang batas po niyan. Meron po tayong mga sundalo, mga opisyal po ng military na nag-aantay ng kumpirmasyon ng Senado. So hindi din nila po yan na makuha. So marami pong naaabala at napeperwisyo po yung kawalan ng sesyon sa Senado. Sila naman po ay inihalal para po maglingkod sa taong bayan. Pero ngayon po, hindi po sila nagpapapasok. Yung Senate President pa po, hindi ka pumasok pero nagla-live ka. 'Di ba? Kung ikaw ay ordinaryong empleyado, manggagawa, pwede ba 'yon na wala ka, absent ka sa trabaho pero naka-live ka pa sa social media? Parang hindi talaga mabuting halimbawa. So, sa inyo pong opinion, dapat na hubang magbitiw sa kanyang tungkulin si SP Cayetano? Batay na rin po dun sa panawagan ng minority? Para po sa Bantay Senado, ang tingin namin ay dapat magkaroon ng isang presiding officer at Senate President, no, nagagalangin po yung kanyang tungkulin, no. Kailangan po nating ipaalala na hindi lang naman sa ngayon, hindi lang naman na isang legislative body yung Senate, sila din po ay nag-convene na bilang isang impeachment court. So napakataas po ng pangangailangan na ang isang Senate President, ang isang presiding officer po ay katiwa-tiwala, may paggalang po sa lahat ng kapwa niya senador at magpapakita po ng kaya pong mapagkaisa yung buong Senado. Hindi na po ito usapin ng majority o minority dahil ang Senate President hindi naman siya pangulo lamang ng isang paksyon ng Senado kundi ng buong institusyon. Kaya para sa amin, no, kung meron po silang maipapalit sa Senado, yung kanyang mga kasamaan sa Senado na mas makakagawa po ng mga tungkulin na yon, baka nga po panahon na para po ipasa ni Senator Alan Peter Cayetano yung pamumuno sa Senado. Mukhang hindi na po siya interesado na pagkaisahin yung ating mga senador. Sino po yun para sa inyo, para po sa Bantay Senado?
Wala naman po tayong pinipiling pangalan, pero tingin po namin ay kaya naman po sigurong makapili yung ating mga senador ng mas mainam na pinuno. And medyo mababa lang po yung standards sa ngayon, dahil lang hinahanap lang natin ay yung presiding officer na papasok, magpapatawag ng sesyon, igagather po yung mga senador at magagawa po yung kanilang trabaho. Opo. Si Senator Bato de la Rosa po sumipot sa Senado para po makaboto ng pagpapalit ng kanilang leadership. Sa inyo po bang palagay, sinadya po ito para ho maibasura ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte dahil po makukopo nila yung majority votes? Mm. Mukhang ano talaga, mukhang ito po ay planado talaga na lumabas po si Senator Bato de la Rosa, no? Inismagel po 'yan ni Senate President papasok ng Senado para makaboto nga at mapalitan po yung liderato ng Senate, no? At ang inaantay lang naman po natin ngayon papaano po itong Senate majority, yung bago pong Senate leadership, makakaapekto doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga, ang pangamba natin, maaaring magamit itong deadlock sa Senate ngayon, itong stalemate sa Senate ngayon, baka magamit na rason para ipagpaliban ba o magkaroon na naman ng pagkaantala doon sa impeachment trial. So yan yung aming worry na maaaring bahagi ba to ng plano. Pero ang lumalabas po sa kasalukuyan, mukhang wala pong dahil nga may pantay na yung numero ng majority at minority, no, may deadlock diyan. Kaya siguro hindi pa po nagkakaroon ng sesyon dahil baka magkaroon na naman ng pagbabago sa liderato. So para po sa Bantay Senado, kahit po sino po yung mapalitan, mananatili man na same po yung leadership ng Senate, pare-parehas po yung kanilang tungkulin. Dapat po maisagawa yung impeachment trial ng forthwith. Yan po ang utos ng saligang batas. At dapat wala pong obstruction, walang sabotage, walang delay, no? Dahil lahat ng yan po ay paglabag po dun sa intensyon at kagustuhan po ng ating saligang batas. Opo. Prof, dapat na bang amyendahan, baguhin ang rules po dyan sa Senate para po makaboto yung ilan na hindi po physically present via teleconference po? Tingin namin, no, na hindi ito isang mainam na proposal na makaboto po yung mga senador via video conferencing, no? Specifically po kung sila po ay under arrest sa kasalukuyan o kaya naman po ay mga pugante mula po sa kamay ng batas, no? Ibang usapan po kasi kung video conferencing dahil merong sakit, meron pong pandemya muli, di ba po? Meron pong mga force majeure, yung mga makatotohanang force majeure scenarios, maaari siguro para naman magampanan nila yung kanilang tungkulin. Pero particular na po dito sa impeachment trial, yung aming worry dyan ay ano po yung magiging kalidad nung kanilang pagboto kung sila po ay hindi magpa-participate mismo doon sa Senate floor, no, doon po in person, kasi ang alam niyo naman po sa korte bilang hukom, may malaking bagay po talaga na kikilitasin mo yung ano, no, yung testigo, yung gumagawa ng testimonya. Meron po yung personal na aspeto na dapat nakikita mo talaga din. So yun yung aming kagustuhan na tingin namin, yung isang katiwa-tiwala, yung isang mataas na kalidad ng impeachment trial. Mangyayari pa din po yan kung talagang yung mga boboto po na senator judges natin physically present. Opo. Ang panawagan din po ng kampo ni VP Sara Duterte, ibasura daw po yung articles of impeachment batay po dun sa kanilang kahilingan at dun sa kanilang tugon. Ano ang inyong opinion dito? Mhm. Mukhang ito po ay isang parang panawagan po na or posisyon po ng defense team ni Vice President Sara. Mukhang ito po ay isang unconstitutional na panawagan o maaaring makapaglabag po sa saligang batas. Dahil po, ang ating provision lamang naman po para sa impeachment ay kung may sapat na pong numero sa Kamara at nagkaroon po tayo ng sapat na numero, yung articles of impeachment po, pag naipasa po sa Senado, meron po lang silang dalawang option. Yan po ay magboto para i-convict yung Vice President, pero maaari din pong maboto bilang acquitted naman o mapawalang sala yung Vice President. Wala pong inilatag yung ating saligang batas na pamamaraan kung saan maaaring i-dismiss yung impeachment trial nang walang pagdinig, no?
Kaya tingin namin hindi po siguro mainam na ibigay o bigyang pabor yung posisyon po ng kampo ni Vice President Sara at dahil nga dapat magpatuloy pa rin po yung impeachment trial at hindi lang naman po ito kagustuhan namin sa Bantay Senado. Yung huli pong survey na aking nakita mula po sa Okta Research, Seven mahigit out of 10. 70%, no? Oo, 70% po, 74% ang naniniwala po na gusto po nilang magpatuloy yung impeachment trial. Ganon din po sa Bantay Senado. Meron po kaming mga ilan naman na iba-iba naman kami ng mga political na paniniwala sa Bantay Senado, pero lahat po kami nagkakaisa na ipagpatuloy natin yung paglilitis. Maaaring lumabas na wala namang sala ang ikalawang pangulo o kung malakas ang ebidensya, siya ay mapatawan ng desisyon na guilty. Either way po, at least na-confront na natin yung katotohanan at maka-move on po yung ating bayan. Okay, Prof. So siguro po ano na lamang po yung pinakamahalagang dapat pong bantayan ng publiko kasi napakahalaga na dapat may pakialam ang taong bayan dito po sa preparasyon ng Senado para sa nalalapit nga po na impeachment trial. Yeah, ngayon lang po no, kailangan po talaga na makita natin na napakahalaga po ng partisipasyon ng mga ordinaryong mamamayan para lang po simple lang na makapagtrabaho po yung ating Senado. Hindi pa nga tayo nakakarating po doon sa pagmamatsyag sa kanila para maging patas at walang kinikilingan yung ating mga senator judges. Sa ngayon po, ang kailangan po ay pressure mula sa taong bayan na bumalik po sa sesyon yung ating mga senador. Marami po sa atin, iba-ibang ibinoto sa mga nakaraang eleksyon, pero lahat po tayo nagkakasundo na dapat magharap-harap po sila sa Senate. No? Kung may debate sila, dyan po sila sa floor magharap-harap. Kung sila po ay hindi nagkakasundo-sundo, dyan po nila gawin sa loob ng session. Yan po yung kanilang sinumpaang tungkulin, yan po yung kanilang tungkulin sa taong bayan. Opo, at sa ibang paksa po baka gusto nyo rin pong magkomento bilang isang political scientist po, no? Yun hong pagkakasibak kay Congressman Kiko Barzaga, sa inyo hubang palagay nararapat lamang o hindi? Mm. Tingin ko pinagbigyan naman po siya no ng kanyang mga kasamaan sa Kamara, dumaan naman sa due process no. Kasi ilang beses na din na sinuspindi po si Congressman at ngayon pala dating Congressman Kiko Correct. Barzaga no. Ex. Hindi pa din naman niya iginagalang no yung kanyang mga kasamahan sa Kamara at yung institusyon bilang yung institusyon na din no yung buong House of Representatives no. So tingin ko may sapat ng dahilan no para po siya ay masipa no at mawalan po ng posisyon bilang bahagi bilang isang kinatawan po ng kaniyang distrito. At makikita naman natin sa mga nagdaan din pong mga pahayag no sa mga nakalipas pong panahon kay Congressman Kiko Barzaga na mukhang hindi naman din niya po nagagampanan yung kanyang tungkulin bilang isang matapat na kinatawan ng kanyang distrito. Yung sa usapan na lang dun sa Senate no yung barilan po sa Senado, isa po si Congressman Kiko na nagpakalat talaga ng mga fake news. Dahil public official siya, mataas po yung pagtingin sa kanya ng ating mga kababayan. So meron po talagang responsibilidad no yung ginagamit lagi na with great power comes with great responsibility. Kung ayaw niya po ng great power dahil ayaw niya pong panindigan yung kanyang great responsibility, ito po yung naging sitwasyon ngayon. Opo, Prof, kung ganyan po sa Kongreso, meron pong Ethics Committee na nagdidisiplina dito sa ating mga mambabata sa mga congressman. Sa Senado, parang wala kasi pala absent, pero hindi Bawal sigawan. O bawal sigawan, merong na-offend na pag hindi kinamusta. Di ba sa Senado parang wala pong didisiplina sa ating mga senador. Actually, ang nakikita natin ngayon, yung Kamara, na dati-rati ang tingin natin, no, kaya nga parang din, no, yung ginagamit nating termino din, mababang kapulungan, di ba? Medyo yung pagtingin natin, yung Senado, nandyan yung adults, nandyan yung mga respetado at kapit-kapitagan nating mga mambabatas. Pero ngayon sa nakikita natin, yung Kamara pa mismo, yung kayang disiplinahin, yung kanyang sariling mga miyembro, yung Kamara din mismo, yung kayang i-call out yung kanilang mga sariling members. Hindi naman lang to si dating Congressman Kiko Barzaga, yung kaso din halimbawa ni Congressman
Bong Suntay. So sila yung merong disiplina na kung ikaw ay lumalabag doon sa decorum, doon sa iyong sinumpaang tungkulin bilang isang kinatawan ng iyong distrito o party list man, mabilis po nilang inaaksyonan. Sadly nga lang, hindi po ganyan yung nangyayari sa Senado. Parang pababaan po sila doon sa Senado. Sabi ko nga, na kung si Senator Alan Peter Cayetano, miyembro ng Kamara, baka siya din po ay nasuspindi na dahil ganun din naman yung ipinakita sa atin ni Congressman Kiko Barzaga. Ayaw magtrabaho, ayaw mag-attend ng session, hindi a-attend ng meeting dahil daw nagko-computer games. Ganun din po ata yung nangyayari, di ba? Nagla-live siya habang dapat may session. Medyo breach of ethics din, and I think legally, kaya din, dapat din po, no, kung kaya lang halapin ng Senado, dapat din siyang sampahan ng isang ethics complaint. Mhm. At siguro po, pahabol na lamang po, Prof, bilang nag-aaral din po ng populism and democracy. Bakit ho kaya, kahit na nakikita natin hindi naman mahusay na leader itong si ganito, si ganyan, pero bakit sila pa rin po yung nagtatap sa Senate ranking pagka ibinoto po ng ating mga kababayan? I mean, kagaya niyan, may impeachment complaint na o kaya po 3 beses nang nakulong dahil sa plunder. Pero yun at yun pa rin ang Sila pa ibinoboto rin. natin. Yan, sa kasamaang palad, no, iba po ang nagiging batayan ng ating mga botanteng Pilipino sa araw po ng eleksyon, no? So marami po dun sa ating assumptions na dapat ito yung maging batayan. So halimbawa, ang batayan dapat ay track record, no? Yan ba ay nagsilbi ng maayos? Bilang mambabatas, yan ba ay nagsabatas ng mga batas na makakabuti sa bansa? Hindi ba yan nagnakaw sa kaban ng bayan? Hindi po ito yung mga tanong na itinatanong po ng mga botante sa araw ng eleksyon. Usually po, ang tanong ay, kababayan ko ba yan? Sino ba dyan ang galing sa kaparehas kong probinsya? No? Sino ba dyan yung maaaring kakilala ng aking mga kamag-anak? So yung logic po ng eleksyon sa ating bansa, hindi po talaga siya mainam para makapagbuo po tayo ng isang magandang Senado o Kongreso na lamang po, no, sa kabuuan, no. Kaya nakakalusot po yung ganyang mga klaseng mga politiko. Pero sa isang banda din po, hindi naman po ito lahat din ay bit-bit lamang na responsibilidad ng mga botante. Hindi lang naman din ito kasalanan lagi ng mga botante, no? Kasi dumadagdag na po din dyan ay yung ating mga institusyon. So halimbawa na lamang si Senator Jinggoy Estrada, pangatlong beses na, 'di ba? Kada isang dekada meron siyang kaso ng pandarampong at palaki ng palaki yung amount na involved diyan, yung PDAP scam niya dati 250 plus million lang yon. Ngayon po sa flood control projects, Kalahating bilyon. bilyon na yan. So gumagaling po, lumalaki yung pera po na nananakaw po mula sa taong bayan. Pero 2 beses na din na na-acquit, Yeah. hindi natutuloy yung kaso. So hindi mo din masisi kung yung minsan nagagamit din po yan ng mga politiko na hindi naman ako na convict ng korte, wala naman akong sala, inosente naman ako sa mata ng batas. Kaya lalo pong napapahirapan yung ating mga kababayan na pumili ng tama din. Okay, Opo. with that, Ang Professor, husay ni Prof. Clive. ang galing Opo, mo sir, paliwanag. ang husay niyo pong mag-explain. Bukas Huwag po kayo ulit. magsasawa, Bukas ha? ulit. Thank you po at mabuhay po ang Bantay Senado. Yes, masaya pala dito. Marami pong salamat sa imbitasyon ulit at magandang umaga po sa ating lahat. Opo, satirical lang po kaming bumanat, sir. Oo. Thank you po. Thank you, Prof. Soon to be, tama ho ba soon to be Dr. Clive Arguelles or a PhD holder na po? Hindi po. Ano lang po, no? Candidate. Hindi po tapos yung ating doktoral. Opo. Maraming salamat po, Professor Clive Arguelles ng Bantay Salamat. Senado. Thank you so much po. Ayun, ang dami nating paksang na pag-usapan bukod ho sa Senado. kabubuhan ng iba nating mga Hindi na kasi natuto.